Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Sakto, hindi ko nasasabi ng presidente ng Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome here at Bulwagang Katipunan, the office of our Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Sa ngalan po ng City Government of Manila, sa pangunguna ng Public Employment Service Office o ang PESO at ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA, malugod po namin kayo binabati para sa mahalagang seremonyang ito, the signing of the Memorandum of Agreement on the establishment of the OFW Help Desk. Magpalakpakan naman po. Ang programa nito ay isang makabuluhang hakbang upang higit pang mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya sa lungsod ng Maynila. Sa pamamagitan ng OFW Help Desk, mas magiging madali ang pag-access sa impormasyon, assistance, referral services at iba't ibang programa para sa kapakanan ng ating mga modern-day heroes. We have this morning our representatives from OWA, our OWA Administrator, Attorney Patricia Yvonne M. Kaunan, OWA Deputy Administrator, Ms. Rosalia Susana Bahia Catapang, OWA NCR, Ms. Maria Teresa D. Capa, Director 2. OIC, Director Regional Operations Coordinating Service, Ms. Mona Lisa Samson. Our Acting Chief Advocacy Social Marketing Division, Ms. Sheila May Aguilar. And our Acting Chief Programs and Service Division, Ms. Annalisa Estrada. We also have our PESO Acting Manager, Mr. John Hiroshi F. Omega Jr. Sa lahat ng ating mga panauhin, opisyal ng pamahalaan ng mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan at lalo na po sa ating mga OFWs at sa kanilang mga pamilya, maraming salamat po sa inyong pagdalo. At upang simulan ang ating programa, inanayan ko po ang lahat na tumayo para sa ating opening prayer, followed by the Philippine National Anthem. Bilang pagpapatuloy, ngayon po ay ating masasaksihan ang signing ceremony on the establishment of the OFW Help Desk sa pagitan ng City Government of Manila at ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. At kasama na rin po natin ang ating butihing Vice Alcalde, Vice Mayor Angela Lee Chi Atienza. At upang pamunahan po ang ating pong signing ceremony, saksihan po natin, siyempre andyan po ang ating minamahal na punong lungsod at ang ating Attorney Patricia Yvonne M. Kaunan, our Administrator of OWA. Pagtakpan. Siyempre kasama rin po natin ang ating pong iba pang mga opisyal na magiging saksi sa ating mahalagang kasunduang ito. Ang kasunduang ito po ay sumasalamin sa matatag na ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng OWA upang mas mapalawak ang serbisyo at suporta para sa ating mga OFWs at kanilang mga pamilya.
Palakpakan naman po natin ang matagumpay na paglagda sa Memorandum of Agreement. Maraming salamat po. At upang ibahagi ang kanyang mensahe ng suporta at commitment para sa ating mga OFWs, isang mainit na palakpakan po para sa ating butihing punong lungsod, Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. Magandang umaga po sa ating mga bisita, lalong-lalo na sa ating mga OFW at particular na rin sa Maynila. At siyempre, ang ating partner sa national government, ang OWA, Administrator Patricia Ibon Kaunan, at ang kanyang mga kasamahan ng kawani ng national government under OWA. At yung mga may surpresa sa inyo ang OWA today. Ito yung natutuwa kami sapagkat kakaroon na ng help desk ang OWA sa lungsod ng Manila. Para naman po sa kaalaman ng ating mga taga-lungsod, lalong-lalo mga OFW na taga-lungsod, ay makakatulong na po ang inyong pamahalang lungsod ng Maynila na makipag-ugnayan sa mga kakailanganin ninyo o tulong man na kakailanganin sa OWA. So, the City of Manila is now partnered with OWA. So, in this case, lalong-lalo na sa Maynila. Alam niyo, Maynila, limasin po ang ahensya dito sa lungsod. Masiman, lalong-lalo na dyan sa may Ermita, Malate area. Dito lahat halos sa malaking agency sa buong Pilipinas. Kaya kung bakit, even in dito sa may Calao, makikita ninyo dyan na maraming parang mga naka-isputing na nag-a-apply. Sa totoo po, sila po yung mga nagpupunta sa mga agencies na nag-deploy sa abroad. Kaya sumaring makinabang din ang hindi taga Maynila. Kung may help desk for purposes fulfilling the obligation of OWA to our OFW. I'm happy na magiging katuwang ang lungsod through the leadership of Administrator Kaunan at 10 ng kanyang mga kasama. Pangalawa, ewan ko kung nakapanood kayo nung zona ni Pangulo. Diba, may mga binanggit siya doon na tulong para sa mga OFW na umuwi. O dito, pwede na ito makamit ng taga Maynila. Pwede rin mapapabilis. Anumang mga tulong na may bibigay ng OWA, maaaring maging tulay ang lungsod para mapabilis na makamit ng benepisyaryo ng mga programa. Today, we're going to witness of that statement of the President during the SONA. So sa ating mga kababayan sa lungsod ng Manila, ako'y may something nangarap na maging simang. I think yung mga taga-Tondo, alam niyo, dahil ang pangarap ko talaga nung araw, maging kapitan ng barko. Kaya lamang mapaglaro ang tadhana, ang Diyos ay maraming pamamaraan, natupad ko rin ang pagiging kapitan. Kapitan ng Maynila. Wala lang ako timod o manibela. But I'm happy and proud and excited for our future beneficiaries of services being provided by OWA. So ma'am, thank you very much sa inyo. At sa mga palakpakan natin ang OWA. Leo, Pipita, lalong-lalo na may maitutulong tayo. Ay, hindi taga Maynila. Kasi nga, puntahin ang Maynila. So, let's try to kalawagin ninyo ang inyong kamay at akapin natin ang kaya nating akapin. Ang makapadali ang mga servisyo ng gobyerno ng makamit. So muli, magandang umaga at maraming salamat sa OWA at the Office of the President, Bongbong
Ferdinand Bongbong Marcos sa atin. Thank you very much. Maraming salamat po, Mayor Isko Moreno, sa inyo pong mensahe. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe mula po sa pinuno ng Overseas Workers Welfare Administration. Ladies and gentlemen, our Administrator, Attorney Patricia Yvonne Tauna. Magandang umaga po, of course, sa ating pinakamamahal na Mayor Francisco Isko Moreno Domogoso, sir. Idol po namin sa mga OFWs. Ang aking pong ka-eskwela, Vice Mayor Chi Atienza, of course, sa ating PESO Manager, Sir John, magandang umaga po sa inyo lahat. At pinaka-importanting pagbati sa ating pong mga OFWs na nandito ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po na no less than our President mentioned sa unang mga parte pa po ng SONA ang importansya ng mga programa ng pamahalaan para po sa mga ating mga OFWs na bumabalik at sadyang kahit hanggang ngayon ay gusto pa rin bumalik sa ating bansa. May gusto lang po akong ikwento sa inyo nung siguro nakadalawang buwan na ho nung nagpunta kami dito kay Mayor Isko at kay Vice Mayor Chi. At kasama po namin ang Tubong Maynila, taga Manila po, na nakasama po sa chartered flight ng OWA. Siya po ay si Reggie Rose. Isa po siyang namasukan na domestic worker sa Saudi Arabia. At sa kaligitnaan po ng gulo at tensyon sa Middle East noon, noong Marso, humingi mo siya ng tulong kasi nagkasakit siya at kakailanganin niyang umuwi. Ngunit walang mga commercial flights noon at ginawa ko natin kasi siya kasama ng lampas 300 pa nating kababayan ay sinakay po natin sa charter flight pabalik dito sa Manila. Nagbigay po tayo ng tulong, pinansyal, at syempre livelihood assistance mula sa OWA sa kanya upang makapagsimula ulit. Ngunit naikwento po niya sa ating mahal na alkalde na ang kanyang pangarap talaga dahil siya po ay tapos ng education. Siya po ay gustong maging guro. Kaya po, ito po ay kwento ni Reggie Rose ay isa lamang sa napakaraming kwento ng ating mga kababayan umuwi sa ating bansa dahil na gusto nilang makasama ulit ang kanilang pamilya at minsan po merong hindi magandang nangyari. Kaya po sila po ay nagdesisyon na bumalik at dito magsimula ulit. Alam niyo po, sa tulong po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ay 106 po na taga Maynila ang naiuwi ng OWA mula sa Silangan. Pero sa kahit anong, siguro sa experience po namin ngayon ng OWA during the COVID pandemic, ang mas mahirap na tanong is hindi yung paano sila umuwi, kundi anong gagawin nila sa kanilang pagbalik. Kaya ngayong pong araw na ito, napaka-importante po, unang-una sa lahat, na ang tulungan ng lokal at nasyonal na gobyerno ay nandito po sa Maynila mismo para sa mga taga-Maynila na OFW at kanilang pamilya. Mas mapapadali po ang access sa iba't ibang mga programa natin para sa inyo. Isa lang po ang livelihood, pero kung maikwento ko po sa inyo, first time po ito, Mayor, hindi ko pa po na-mention sa inyo, pero kasi niluluto pa po ni RP, ni Dear Batet, ang original pong opisina ng OWA ay nasa Intramuros. Kasi po dati po kami po ay katuwang ng Department of Labor and Employment. Nandun pa po ang aming building sa loob ng Intramuros. Nakita ko namin dahil sa pagbalik ng ating mga kababayan na may pangangailangan sa upskilling at training ng ating mga OFWs upang sila po'y makahanap ng mas magandang trabaho at oportunidad dito sa Pilipinas. Kaya minarapat po namin gamitin ang original na building ng OWA dito po sa lungsod ng Maynila at sana po'y makuha namin ang inyong buong suporta na maitayo na ang matagal na nating pangarap na OFW Academy para for upskilling. At ang Maynila po, hindi lang mga kauna-unahan, dito po dapat natin simulan, ito
upskilling program. Kapartner po natin dito, of course, ang TESDA. At ito po ay makakapagsilbi sa mga taga Maynila at saka sa mga iba pa pong lungsod. Ano po ba ito? Hindi lang po training ang bigay nito dahil marami naman yung training center. Tama po? Kasama po sa training ang employment facilitation, kung kayo po ay gusto pa mag-abroad or dito. At kasama rin po dito ang tulong para sa startup capital o livelihood assistance para naman ho sa mga gustong magsimula ulit ng negosyo. Ang maganda po dito, hindi po ito limitado sa mga aktibong miyembro ng OWA, kahit mga dati pong OFW, kahit po mga anak ng mga OFW ay pwede pong pumasok dito sa ating OFW Academy sa lungsod ng Maynila. Yan po ay isa sa napakarami pa pong nating mga proyekto, collaboration, lalo-lalo na dito sa lungsod, na gusto po namin mailapit sa mga taga Maynila at sa mga karating na mga lungsod dito sa atin sa Metro Manila. Kaya kami po ay kampante at natutuwa sa suporta po ng ating mahal na alkalde, kasama po ng mga opisyalis sa lungsod, na lalo po natin mapapalapit at mapapaganda ang mga programa para sa OFWs at lalong-lalo na po, ito medyo special po sa amin, ang mga anak ng OFWs. Patuloy niyo po maaasahan na lalo po namin pararamihin pa ang mga OWA scholars ng mga anak ng OFWs para lalo po silang matutulungan sa pagtatapos ng kanilang kolehiyo at sa kanilang pong pagkamit ng kanilang mga pangarap. Katulad po namin, no? Si Mayor po, ang pangarap niya maging kapitan, ngayon ay kapitan ng Maynila. Ako naman ho dati, ang pangarap ko maging astronaut. Siguro nga po gano'n ang tadhana, hindi yung rocket ship ang aking sinasakyan, kundi ito pong pagtulong para sa ating mga kababayan OFW, makamit ang mga pangarap nila. At yun po ay maraming salamat at thank you very much po. Maraming salamat po, Administrator Kaunan, sa inyong pong mensahe at sa patuloy ninyong pagsuporta sa kapakanan ng ating mga OFWs. Sa ating pong pagpapatuloy, photoshoot po for the awardee of Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program Livelihood Checks. Tawagin po natin yung pong ating mga awardees. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan naman po natin sila. Picture 20 pesos. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa makabuluhang seremonyang ito. At sino pa po ang mga pamilya po ng ating mga OFW? Ang OFW Family Circles. Yan, dito po sa likuran. Si Manel, idol. Nagsahig ka na ba?
Kaya po din ako. Kaya po sa atin. Pagkatapos po nito ay ang oral staff. Standby na po. God first. Okay. Maraming salamat po OFW Family Circle. Ang mga oras of hospital. Lahat po ng ating mga kasamahan from OWA. Our family. Laki ng likod. Our family. Good job. Muli po, maraming salamat po sa bawat isang naging bahagi po ng ating po seremonya ngayong umaga. Burger. Burger ba yun? Sa ngalan po ng City Government of Manila at ng OWA, maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.